Good morning po sa atin. I invite everyone to rise up on our feet and let's worship the Lord today. Lord, today we are free to worship you, Lord. We are free to praise you today, Lord. Thank you for the freedom. Thank you for the joy, Jesus. Let's give the blessed clap offering to the Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there
I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul, I'll praise when I'm feeling, and I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I've got to praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I'm feeling, and I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I've got to praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise every circumstance. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you are. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you are. Praise. You reign, you rose and defeated the grave. I'll
the depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. It's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. No matter where, no matter where, Lord, I will go where you want me to go. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory.
Spirit of the living God, we're leaning into all you are. Everything else can wait. Spirit of the living God, Spirit of the living God, come now and breathe upon our hearts. Come now and have your way. 'Cause when you speak, when
Heaven come down. Spirit break out. Break our walls down. Oh, Spirit break out. Heaven come down. Spirit break out. Break our walls down. Spirit break out. Heaven come down. Spirit break out. Break our walls down. Spirit break out. Heaven come sound of rain, and I see joy, and it's headed away. And I see clouds, heavy with rain, and I see provision. Oh, it's headed our way. And I hear sound, the sound of rain, and I see freedom, and it's headed our way. Lord, we thank you for the freedom you've given us to praise you, to worship you, Lord. Thank you for breaking every chains. Thank you for breaking every walls that hinder us to praise you, that hinders us to worship you, Lord. Thank you for the freedom, Lord. Thank you for the freedom. And today, we will continue to lift you up, Lord. We love you, Lord. Let's give the best clap offering to the Lord. Hallelujah. Bago po tayo umupo, tayo po ay umikot at batiin po natin ang bawat isa. This is the day you
Praise God. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan, hallelujah. Nakita naman po natin kanina yung mga announcement kanina, ano? If you are willing na to serve the Lord, you can approach us. Yung mga nakita nyo pong pangalan and picture dyan, lapitan nyo lamang po kami later. And i-welcome namin kayo wholeheartedly sa ating pamilya ng CCOF. Sige po, isa muling malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Sige po, para sa ating pagkakaloob, let's open our Bible in 2 Corinthians 8:7. 2 Corinthians 8:7, ang sabi po rito, since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in the gracious act of giving. Amen. No? Kapatid, dito po si Apostle Paul is encouraging us that aside sa pag-excel po natin sa maraming bagay, bukod daw po sa pag-excel natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, at pag-self-develop, dito we are also reminded to excel also in the gracious act of giving. Kapatid, we are encouraged here na galingan din daw po natin sa pagbabalik ng kaloob natin sa ating Panginoon. Because giving, kapatid, is an opportunity. Sabihin nga natin, opportunity. Yes, ito po ay opportunity natin na maipakita natin sa Panginoon yung ating gratitude sa Kanyang kabutihan. Amen. We all experience at patuloy po nating nararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Amen, no? Ito po ay opportunity to also bless other people, mga kapatid. Dahil binless tayo ng ating Panginoon, the Lord has given us everything that we need, mga kapatid, no? And dito po, we are able to share what we have received from the Lord by being excellent. Sabi po, excel. By being excellent in returning our tithes and giving our offering, we are able to bless others and bless the church. Amen? Kapatid, no, tayo po ay nagiging kabahagi sa kingdom ng Lord dito sa mundong ito. Ito po yung desire natin, di ba? Na makapag-serve, makapaglingkod sa Panginoon at maging kabahagi, no? Wag po tayong matakot, mga kapatid, na mag-excel, no? Galingan natin itong part ng ating worship, itong part ng pagkakaloob natin, dahil never pong magiging kawalan. Never na magiging kawalan ang ating pagbabalik sa ating Panginoon. Ibalik natin ang ating ikapo, it is for the Lord. Ito po ay isang opportunity para sa atin. Sino po ang excited na magkaroon ng opportunity? Amen. Ayan, to bless the church and to honor the Lord. Yan. Can we stand up, mga kapatid, from our seat, no? Magkaroon po tayo ng heart, no, na andun yung i-desire natin na ibabalik natin ang mga kaloob na to. Let's declare, Lord, you deserve to be honored, and we are returning back what is yours. Sige po, let us bring all our tithes and offering in front. Hallelujah, no? Sa mga kapatiran po natin na nagbibigay ng kanilang kaloob through online, nasa screen po natin ang ating bank account details and ating GCash account. Makikita nyo po sa screen, and please, ang pakiusap po namin kung online po ang gamit ninyo to bring back your tithes and offering, please notify us. I-message nyo lamang po kami sa ating Facebook page or dun sa number po ng ating ng ating GCash, no? Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Sige po, let us extend our hands sa ating mga kaloob. Hallelujah. Once again, salamat Panginoon sa iyong kaubutihan na patuloy naming nararanasan. You remain faithful all throughout our lives. And Lord, this is the chance, oh God, Lord, this is the opportunity na ipakita namin how grateful we are for your goodness, oh God. Salamat Panginoon, at dalangin namin na ang lahat ng kaloob na to ay magamit nga po faithfully sa gawain mo dito sa lupa
salita. We believe that here on earth, ang inyong mga anak ang tumatanggap ng mga kaloob na to, but there in heaven, you receive it with gladness, O God, seeing your people being obedient and faithful to your work. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Muli, itinataas namin sa inyong aming gawain. Prepare our hearts, O God, Lord, as we receive the word, and let it be a fertile soil, O God, Lord, na ang iyong mga salita ay magbubunga sa aming mga buhay. We thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning. Grabe, alam niyo po, isa sa napansin ko ngayong Sunday. Kada Sunday may mga iba't iba tayong observation eh. Ngayong Sunday po ang napansin ko, mas maraming tao sa kanan kaysa sa kaliwa. Bakit nga ba po ba nagsisiksikan kayo dyan sa likod? Dahil po ba malamig? Gede, joke lang. Meron pong mga free seats dito, kumbaga hindi po to parang sinihan, kasi pag sinihan, mas malapit ka, mas mahirap manood, di ba? Hindi po. Tayo po ay mas lalong mas malapit ka, mas lalong mas maigi. Kasi po naka-focus, tapos less distraction, tsaka mas naririnig mo, mas ramdam mo yung kabog ng mga instruments. Yan. So maluwag po tayo dito, wag po tayo magsiksikan lahat sa likuran. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan. Salamat mga kapatid. So bago po tayo muli magsimula, ay grabe, 4th week, parang 1 month po tayong straight na meron tayong laging bagong kapatiran. Amen? Praise God! Ang dami po nila ulit ngayon. So, tinatawagan ko po, pwede pong tumayo para ma-recognize pa ng ating mga kapatiran. Si Bren, pwede po, andyan po ba si Bren? Yan, welcome kapatid. Sige po, tayo ka lang po kapatid. Si Adrian. Yan, so welcome kapatid. Si Annalyn. Wow, praise God. Si Maylene, yan, praise God. So meron po ba akong mga hindi nabanggit na first time lang po nag-church dito? Meron po ba? First time? Wala? So sige po, manatili po kayo mga nakatayo mga kapatid. So welcome po sa CCOF, Christian Church of Faith. And sabi nga po ng ating pastor, today you are first timer, pero next week pagbalik niyo po kayo na ay member ng ating CCOF family. Amen? So I hope na maramdaman niyo po ang love and joy ng ating mga kapatiran. Amen? Sige po, maaari na po kayong makaupo. Yan. So praise God. Amen? So nasa 3rd week na po tayo ng September. Yan. And gusto ko pong ma-excite kayo sa buwan ng October and November. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa buwan po ng October and November, magkakaroon po tayo ng 2 months long na series. So maganda po, may bago po tayong series. Hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino ang ating speaker, or ewan ko lang, baka mamaya nasa picture pala yun, ano? So, meron po tayong bagong speaker. So, hindi na po siya bago sa ating simbahan. Siya po ay husay at full of wisdom. A man full of wisdom na galing sa Panginoon. At madalas na rin po natin siyang naririnig na magsalita ng salita ng Lord dito sa ating church. And ang series po na ating pag-uusapan ng 2 buwan po ay tinawag po nating Called to Overcome. So yan po muna ang i-reveal ko sa lahat. Called to Overcome. So ewan ko lang kung magkakaroon kayo ng ideas sa mga pictures. So, sa bawat pictures na yan, sa bawat colors, may ibig sabihin po yan. Yan po yung kada isang linggo po, kada Sunday na series natin ngayong October and November. So I hope mga kapatid, makompleto po natin yan. Napakaganda. Isa sa mga crucial and critical na kaalaman or pagtuturo sa Biblia na dapat na malaman ng bawat isa. So 7 po yan. So 7 Sundays, I hope wala pong umabsent. Kung ma-miss out nyo man po, for circumstances, andyan po yung ating Facebook online para mabalikan nyo po yung preaching. Para pag-attend nyo po ng Sunday ay, salamat po, maka-catch up po kayo sa napag-usapan nung previous week para makasunod po kayo sa coming weeks. Amen?
So, call to overcome. Dahil lahat po tayo mga kapatid ay tinawag ng Panginoon para maging matagumpay. At mapaglabanan at hindi malusutan, kundi maka-breakthrough sa mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Amen? So, yan po ang ating October and November series. And before we start in our message this morning, I would like us to stand up and honor the Lord as we pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo po, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Lord. Tunay na hindi ka nagbabago at nagkukulang sa amin, Panginoon. Father, sa pamamagitan po ng iyong salita, ang aking mga kapatiran po, ang bawat isa po sa amin sa simbahan na ito, Lord, ay nagbibigay ng sapat na respeto and honor sa iyo, Panginoon. Sa iyo po nagmula ang iyong salita na ito, Lord. Ikaw lamang po ang itataas namin sa aming mga buhay. Father, I pray sa bawat puso at isipan ng aking mga kapatiran na ito ay magkaroon po sila ng attentiveness, ng alertness, wisdom, and bukas na puso, Panginoon, upang tanggapin po ang mensahe na ito. Father, I pray sa bawat kapatiran ko na mangusap po ang banal na spirito individually, Lord. Sa bawat isa po sa amin, Lord, ang hangad po namin ay mas lalong lumago po ang aming buhay Kristiyano. Sa pamamagitan po ng salita na ito, Panginoon. Father, ang aking po sarili ay tanging channel lamang po, vessel lamang po ng iyong salita, Lord. Nawa ikaw po ang makita at maitaas. At wala po kaming ibang nais kundi ang magalak ka sa bawat ginagawa po namin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, ngayong umaga po is itutuloy po natin yung ating series na Spirit-Led. And sabi ko nga po last week, ito po ay second part po ng mini series natin last week. Tsaka ngayon po, second part po ito. So, kung yung sa mga hindi po naka-attend last week, ay meron po tayong replay na ipinopost sa ating Facebook page tsaka sa YouTube channel ng Christian Church of Faith. Maaari nyo pong mabalikan yan para mabuo nyo po yung kompletong message po ng ating ng message na ito since last week po. And Spirit-led life, ano po bang ibig sabihin nito? Balikan lang natin ng mabilisan. Spirit-led life, ibig sabihin, ikaw ay lumalakad according sa paggabay ng banal na spirito. At sabi ko nga po last week sa bawat isa, hindi posible na lumalakad ka according sa gabay ng banal na spirito kung ang banal na spirito ay hindi mismo namumuhay sa iyong kalooban. Amen? Naalala niyo po yung verse natin last week na sabi ni Apostle Paul, "Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God?" Living a Spirit-led life, mga kapatid, is not just walking with the Lord side by side. Amen? Kung naalala niyo, hindi lang tayo basta lumalakad ng kasabay ang Panginoon, hindi lang natin basta ini-imitate si Jesus Christ, hindi lang tayo basta follower ni Jesus Christ, but the Holy Spirit lives within our hearts. Yun po yung nakakapagbigay sa atin ng enablement para makalakad tayo sa kalooban ng Lord. At naalala niyo po yung illustration natin last week, di ba po? Yung vessel na may nakasulat na me, tayo yon. And noon, habang tayo po ay nagkakaedad, ay nadadagdagan yun ng mga kasalanan ng mundo kasi na-expose po ang bawat isa sa kamunduhan, sa mga kasalanan dito sa mundo. That's why, bago po tayo maging Kristiyano, maybe some of you or most of us ay punong-puno ng mga pagkakasala na yun na hindi pa natin sinusurrender sa ating Panginoon. Kaya, kung sa tingin mo sa sarili mo na wala ka ng pag-asa, na hindi mo kayang magbago, na walang kayang makapagbago sa buhay mo, nagkakamali ka. Kasi yan ang kapangyarihan ng banal na spirito, ang baguhin ang ating mga buhay.
Kung sa sarili nating kakayanan at kalakasan, imposible. Sinasabi ko po sa inyo ngayon mga kapatid, kung wala ang banal na spirito sa buhay mo, hindi mo kayang baguhin yung iyong ugali. Siguro kaya mo yun temporarily, tapos babalik ka na naman dun sa dati. Pero yung long term, yung talagang magandang pagbabago sa buhay, yan lamang po ay nagagawa ng bawat isa sa atin dahil tayo po ay napupunuan ng banal na spirito sa ating mga buhay. Once na magsimula na tayong mapuno ng banal na spirito, naalala niyo yun, unti-unti na yan lalabas dahil walang kapangyarihan ng kaaway eh. Mas makapangyarihan ng Panginoon, yan ay matatanggal at matatanggal sa ating mga sistema. Bumubuti ng bumubuti ang ating mga character and ating mga attitude. Kaya ito po yung title ng topic natin last week at ipagpapatuloy lang din po natin yan ngayon as the second part of this mini-series. Yan. So ano po ba ang nangyayari sa ating mga buhay kapag tayo po ay lubog? Pag sinabing submerged, yan po ay hindi partial na paglubog lang, yung hanggang dito lang o kaya paa lang. Hindi. Ang pag sinabing submerged, talagang completely 100% na lubog. Kung naalala niyo po, sino na po sa inyo dito ang nakapag-water baptized? Bautismo sa tubig. Amen? Karamihan, ano? And ang pagbabautismo sa tubig, ito po yung isang representation ng talagang submerged talaga. Yung talagang inilubog mo yung sarili mo. At kasi ang pagbabautismo, hindi yung yung kalahating mukha lang o kaya gaganon ka lang. Hindi eh. Kailangan lumubog ka talaga eh. At yung sa paglubog mo na yon, ang tubig na nandoon, yun, it represents the power of the Holy Spirit na siyang kayang mag-wash away ng ating mga pagkakasala. Kaya pag angat mong ganon, dinedeklara mo na ikaw ay bagong nilalang na, ikaw ay tagasunod na ng ating Panginoon. Kaya merong epekto. Yun po yung point ko doon. Hindi po yon nangyayari ng wala lang or walang pagbabago sa buhay mo. Meron at merong magbabago sa buhay mo. Ano yung mga epekto o pagbabago kapag ikaw ay puno ng banal na espiritu? Ano na ba yung mga dapat na nagiging attitude and character natin? Mga kapatid, ang usapan po dito ay hindi yung hindi lang yung kaya mong gawin externally, pero ang gusto ko po na i-point out natin dito or bigyan ng diin, yung character and attitude, yung kalooban, pag-uugali. Kasi mas mahalaga po yun. Walang mas hahalaga pa sa mabuting kalooban kesa sa mga material na bagay o kaya sa mga kaya mong gawin. Ano na lang yun? Fruits na lang yun or result na lang yun ng mabuting kalooban. Pero kung wala kang mabuting kalooban, I don't believe na magiging fruitful din yung mga actions mo. Baka nga mas marami ka pang magiging mga kaaway. Kaya yung key scripture po natin last week ay mapatatagpuan sa Isaiah 44 verse 3 to 4. Sabi ng Diyos, I will pour water for thirsty people and streams will flow through the desert. I will pour my spirit on your children and I will bless your family. They will sprout like grass in the spring and grow like trees by streams of water. Napansin nyo, ang daming beses na binanggit dito yung tubig. Because the Spirit of God is represented, one representation is water. At kapag bumuhos ang banal na spirito sa buhay ng bawat isa, hindi lang yan wisik-wisik, hindi lang yan ambon, kundi buhos talaga. Wash away talaga at masasubmerge talaga tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito. And ngayon mga kapatid, ang nais po natin na pag-usapan, gusto po natin, ito yung application part na, ano ba yung dapat na maging attitude natin para masabi natin na tayo ay babad sa banal na spirito? Or, paano ba natin mapapanatili na babad tayo sa banal na spirito? Ano ba yung mga dapat nating mga character and attitude? Number 1, dalawa lang po mga kapatid. Number 1 is dapat maging katulad po tayo ng sponge. Hindi po yan yung, alam niyo yung tinapay na sponge bread. Hindi po. Alam niyo po yung sponge, yung panghugas ng pinggan. Yung sponge, ano po ang characteristic ng isang sponge? Absorbent, di ba? Ginawa na yan na naglagay ng isang
pan, tapos may tubig, tapos naglagay ng sponge doon. Maya-maya, naubos yung tubig sa paligid. Tapos nandun na napunta sa sponge. So, kaya napakagandang representation po ng sponge na ito sa ating mga buhay kasi hindi lang basta kayang mag-absorb ng tubig ng sponge, but kaya rin itong magdala kahit saan siya magpunta. 'Di ba kapag ang sponge sumipsip ng tubig at dinala mo yun, hindi naman yun natatapon eh. Unless na lang mahinang klaseng sponge yun, matatapon yun. Pero pagka inangat mo yun, dala-dala mo yung tubig na nasipsip mo. At ang tao po, ito mga kapatid, katotohanan po ito, ang tao, we are natural absorbents. At tama ba yung term ko? Absorbents. Yung natural tayong nag-a-absorb ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Kapag nasama tayo sa mga kaibigan na ganito yung kanilang mga ginagawa, bawa, mahilig sila sa samgyupsal. Sino mahilig sa samgyupsal dito? Ano nagiging natin? Na-absorb natin yun eh. Nagiging mahilig na rin tayo sa mga Korean food, di ba? Pag ang group of friends natin mahilig maglaro ng, halimbawa, basketball, di ba? Maya-maya, kahit di ka naman nagba-basketball, parang gusto mo na rin mag-basketball kasi na-absorb mo kung ano yung nila, ano yung hilig nila. At it goes two ways, negative and positive, di ba? Ang tao, kaya niya na mag-absorb ng both negative and positive things in this world. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan natin pag-ingatan kung ano yung mga kinabibilangan natin na mga group of people. Kasi, sabi nga sa pag-aaral, sabihin mo sa akin kung sino ang 10 sa mga pinakamalalapit mong kaibigan at makikilala ko kung sino ka, kahit ngayon lang tayo nag-meet. Di ba po? Kasi yun, sa mga 10 na kaibigan mo na yun, yun yung mga pinagsama-samang mga na-absorb mo eh, na ugali. Kaya mag-ingat po tayo. Pwede tayo mag-absorb ng mga kasalanan sa mundo. Yung mga temptation na hindi naman natin ginagawa, kaya lang dahil na-expose tayo, dahil lagi natin silang kasama, yun yung nagiging ugali na rin natin. Katulad nga na example ko last time, di ba? Dati hindi ka naman nagmumura, kaya lang yung mga ka-office mate mo or yung mga katrabaho mo, laging nagmumura, nag-iinom, kung ano-ano pang mga ginagawa, mga nanloloko sa mga asawa, di ba? Or nanloloko sa kumpanya. Maya-maya magugulat ka na lang, nagagawa mo na yung isa sa mga ginagawa nila. Or sa mga napapanood, ang dami ngayon eh, social media, diba? TV, ano yung mga madalas na pinapalabas ngayon ng mga drama? Hindi naman yung mga love, mga love movies, kundi mga pangangaliwa, di ba? Pagkakaroon ng third party, ano ba yun? Nakita ko sa YouTube lang. Asawa mo, ano yun? May natatawa. Ano? Asawa ng asawa mo. Aba, alam niyo yun ha. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag po tayo maghangad ng asawa mo. Kasi idadalin po tayo niyan sa pagkakasala and ultimately dadalin po tayo niyan sa impyerno. Sad to say. Ang point ko po dito, kung yun ang madalas mong pinapanood, aba, magugulat ka na lang. Kunyari ikaw, halimbawa lang to, lalaki. O, sige, lalaki na lang. Kasi pag babae, baka sabihin niya bias eh. Kunyari, ako, lalaki. Lagi ako nanonood ng mga movie na parang laging may third party yung babae doon. Maya-maya, magugulat ka na lang, tatanungin ko yung asawa ko, oy. Baka mamaya, ganyan ka rin Di ba? Kahit hindi naman. Bakit? Kasi ikaw, hook na hook ka dun sa pinapanood mo, feeling mo yung asawa mo, ganun na rin. Di ba? Kahit hindi naman. Ano yung point doon? Kasi absorbent po tayo. We are naturally absorbent. Kung ano yung mga nakikita ng mata, naririnig, or kinabibilangan na sa kapaligiran, yan po ang nagiging ating pag-uugali. Imagine niyo na lang po, kapag ang grupo ng mga kaibigan nyo ay puro mga malalalim sa Panginoon. Amen? Ang ganda, di ba? Kaya alam niyo po, better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Bakit? Dito sa church, mahirap gumawa ng masama. Di ba? Pagka ikaw, ewan ko, siguro kapag merong isang nagmura dito, mahihiya ka na magmura or wala naman sigurong ganon. Or mahihiya ka na gumawa ng mali or magpakita ng hindi maganda dahil nasa grupo ka ng mga nagmamahal sa Panginoon at alam kung ano ang totoong tama at totoong
mali. Kaya ang sarap po mga kapatid na ang inaabsorb natin ay ang mga mabubuting pag-uugali ng mga kaibigan natin or sa environment natin. Church environment, yung mga anak natin, yan, katulad niya, nila Lucas, di ba? Yung mga faith kids, lumalaki sa environment ng simbahan, yung foundation nila sa simbahan. Kesa yung mga bata na lumalaki sa lansangan, hindi naman mga palaboy, kundi yung laging nasa labas, walang alam sa mga stories of the Bible, di ba? Hindi alam yung mga tungkol sa Panginoon. Habang lumalaki sila, pagdating ng tamang edad nila, medyo mahirap ng i-share si Lord. Bakit? Kasi hindi sila founded. Kaya maganda po yung mga anak mga anak po natin ay dalhin po natin sa church kasi meron tayong faith kids na kung saan ang layunin po ng faith kids na yan ay mag-build ng Christ foundation sa kanilang mga buhay. Para habang bata pa sila, ang ina-absorb nila yung mga mabuting kalooban, yung tungkol sa Panginoon, alam nila yung mga istorya patungkol sa Panginoon noong araw. Para paglaki po nila, madali na sa kanila na tanggapin ang Panginoon. Ngayon kasi hindi pa nila tatanggapin ng Lord ng totoo sa puso kasi bata pa. Pero kapag nagkaedad na sila tapos founded sa Word of God, ay madali na po nilang tanggapin ang ating Panginoon. Hindi na tayo mahihirapan ng mga magulang. Magugulat ka na lang, uy, ang bait ng anak ko ah. Isipin mo, bakit kaya? Sino bang mga kaibigan nito? Saan ba ito madalas? Diba? Doon mo malalaman. Doon mo makikita kung bakit gano'n na lang kabait ang iyong anak. Amen? At minsan, ito rin, katotohanan din ito, kung tayo ay absorbent, minsan din, nawawalan tayo ng absorbing power. Ako, naranasan ko na yan. Sino po sa inyo nakaranas na parang tinatamad ako sa Lord? Parang, teka, break muna, Lord. O kaya, pahinga muna sa church. Pahinga muna sa pagbabasa ng Bible. Ayoko muna mag-pray. Honestly, sino na po sa inyo? Wag na kayong magtaas ng kamay. Sino na sa inyo ang naranasan na yun na parang nanlamig ka sa Lord? Hindi ko po kasi kayo dadayain dito sa sinasabi ko. Ayoko magsalita ng mga gusto nyo lang marinig. Kailangan din po natin pag-usapan yung mga hindi natin gustong marinig or yung mga katotohanan na tinatago natin. Na minsan, sa buhay ng isang tao, nakaranas siya ng panlalamig sa Panginoon. Maybe hindi ngayon. Maybe noon pa. Or maybe sa future, I hope wala. Na nanlamig ka sa Panginoon. Yung nawala yung absorbing power mo na kahit anong basa mo ng Bible, nagiging fault finder ka lang. Na kahit anong environment na kinabibilangan mo, mas nag-e-enjoy ka sa labas kesa sa mga kaibigan mo na nasa simbahan. And alam niyo po, ang kamunduhan, dalawa lang naman di ba? Kamunduhan at ang makadiyos. Ang kamunduhan po mga kapatid, ay kayang-kaya po nitong tanggalin ang kapangyarihan natin bilang isang Kristiyano. Totoo po yan. Kristiyano, makapangyarihan po tayo. May kapangyarihan ng ating mga bibig, yung mga kilos at galaw natin, may kapangyarihan, may impluensya. Kaya lang, kayang-kaya rin po yung patayin ng kamunduhan kapag tayo po ay mas nag-i-enjoy sa kamunduhan. Dati, ito example na lang po, dati, nung malalim ka pa sa Panginoon, talagang punong-puno ka ng babad ka sa Panginoon, pag may nagkakasakit sa bahay nyo, hindi ka basta-basta nagwo-worry or nagre-react negatively. Ano ka lang, chill ka lang kasi alam mo na pag ipagpe-pray mo yan sa Lord at pagagalingin sila ng Panginoon o kung hindi man sila gumaling agad, darating din ang araw, tutulungan ka ng Panginoon, gagaling sila, mapagdadaanan mo din yan, lilipas din yan. Lilipas din to. Dumadaan lang kami sa season ng pagkakasakit sa pamilya. Ganun yung attitude mo kasi alam mo na kasama mo ang Panginoon. Kaya lang, nung nawala ka sa Panginoon or humina, nanghina, nanlamig, nagdalawang isip, ano na yung nagiging attitude pag may sakit? Ano ba naman to? Itong buhay na to, lagi na lang kami nagsasakit, lagi na lang kami pinaparusahan, ano bang kasalanan namin? Paulit-ulit na lang itong sakit, kailan ba kami makakawala? Ano ba naman to? Puro na lang kami utang, puro na lang kulang. Ano ba naman to? Away kami ng away ng asawa ko.
Away kami ng away ng mga anak ko. Yung difference ng attitude and character mo nung ikaw ay absorbed pa sa Lord compared dun sa nanlalamig ka, ang layo. Di ba? Ang layo. And alam naman po natin kung ano ang mas tama at ano yung mas nakakabuti sa bawat isa, which is yung babad tayo sa Panginoon. Kasi ang ganda ng reaction mo sa buhay eh. Hindi ka basta-basta nalulugmok, nangihina, dahil ang Panginoon ang pinagtitiwalaan mo at ang pag-asa ng iyong buhay. Ito pa, ang kamunduhan, mga kapatid. Ang kamunduhan ay kaya nito na gawin kang less passionate sa Panginoon. Alam niyo yung ibig sabihin ng less passionate sa Panginoon? Ibig sabihin yung dati, nung malalim ka, example lang, nung malalim ka sa Panginoon, gustong-gusto mo na nai-involve sa ministry ng Panginoon sa church. Gusto mo maglingkod kahit saan. Pastor, kahit saan. Kahit ano, gagawin ko. Basta makapaglingkod lang ako sa Panginoon. Kahit taga-ayos ng upuan. Kahit magpupulot lang ako ng mga kalat. Magtutugtog ako sa instrumento. Kakanta ako para sa Panginoon. Kakamay ako sa Panginoon. Lahat po yan. Pastor, kung ano po ang tawag ng Panginoon sa akin, gagawin ko po. Mainit na mainit ka sa Panginoon. Kaya lang, nung nanlamig ka sa Lord, ano na ang gusto mo? Sa bahay na lang muna ako. Mas masarap magpahinga sa bahay kasi Monday to Friday, minsan hanggang Saturday, trabaho. Wala na akong oras sa sarili ko. Linggo na lang ang oras ko sa sarili ko. Naintindihan ko naman po yun. Kaya hanggang 11:30 lang po tayo. Para para magkaroon kayo ng time sa family niyo, sa sarili ninyo, makapagpahinga po ang bawat sa Sunday is Sabbath day, di ba? Araw ng kapahingahan na itinalaga ng Panginoon. At hindi po yon araw ng kapahingahan sa spiritual na buhay natin sa Lord, ha? Ang kapahingahan po na tinutukoy sa Sabbath day, kapahingahan sa mundo, hindi sa Panginoon. Amen? Kaya nung nanlamig ka, na parang tinatamad ka na, ayoko na muna magsimba. Kasi madali ka na ma-offend. Na-offend ako kaya ang sakit magsalita. O kaya, nung nagwo-worship, tinamaan ako sa mukha. Ayoko na muna. O kaya, parang may naamoy ako na ayoko muna. Di ba? On small things, nakikita po yung lalim natin sa Panginoon. Kung nawawala na ba yung absorbent power natin sa presensya ng Panginoon. And bilang mga anak ng Diyos, kayo po, lahat po tayo mananampalataya. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon, dapat lagi po tayong uhaw at gutom sa Diyos at sa Kanyang salita at sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, thank you Lord, nag-agree kayo sa akin. Dapat lahat po tayo ay laging uhaw at gutom sa Diyos at sa salita niya at sa Kanyang presensya. Ang good news po mga kapatid, dahil lagi tayong uhaw, gutom sa presensya ng Panginoon, ang requirement lang na kinakailangan ng Panginoon sa'yo ay buong puso. Yun lang, buong puso. Hindi kailangan ng Panginoon ng talento na kaya mong gawin. Napupunta ka sa church, ang dala-dala mo, magaling akong kumanta, magaling akong sumayaw, magaling akong mag-drawing or kaya kong gawin ang mga bagay nito. Hindi po yun ang requirement or qualification na hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon is yung puso mo bukas, Lord. Bukas po ang puso ko. Kung ano po ang tawag mo sa akin, gagawin ko po. Magpapakalalim po ako sa'yo. Yun po. Paano po yun? Jeremiah 29:13. If you look for me wholeheartedly, you will find me. So kung babalik na rin po natin ito, or kung titingnan po natin may ibig sabihin, kapag hindi buong puso yung paghahanap mo sa Panginoon, ay baka iba yung mahanap mo. Or magkamali ka ng hinahanap, maligaw ka pa ng landas. Naku, napakarami ngayon ng mga false prophets, di ba po? Mga false teachers. Pag hindi buong puso yung paghahanap mo sa Panginoon, baka magkamali ka, madali kang madadaya. Kaya ang requirement lamang po ng Panginoon sa mga uhaw at gutom na mga puso ninyo sa Lord, buong puso nyo hanapin ang Panginoon. At kapag ginawa niyo yan, ano ang pangako ng Lord? Matatagpuan nyo ang Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba? Amen. Psalms 119 verse 18.
Open my eyes to see the wonderful truths in your instructions. Napakaganda po mga kapatid na pinapanalangin natin palagi sa Panginoon. Lord, napakarami mo pong utos sa iyong salita. Buksan mo po ang aking mata at ipakita mo sa akin at ipaintindi niyo po sa akin, Panginoon, yung mga napakagandang katotohanan na ito. Kasi itong mga tinutukoy na wonderful truths nito sa Bible, instructions, ibig sabihin, Bible. O yung mga written or spoken na Word of God, yung mga wonderful truths po na yon, yun yung nakakapagpatibay ng relationship natin sa Lord. Alam niyo po kung bakit? Di ba, katulad nung sa preaching ko dati, na the more na nakikita mo yung kakayanan ng isang tao, halimbawa yung asawa mo, the more na nakikita mo, ay magaling pala itong magluto. Uy, kaya pala nito na protektahan ako sa mga masasamang tao. Uy, kaya pala nito i-provide yung pangangailangan ng pamilya ko. Mas lalo kang nagtitiwala sa Kanya. Di ba? Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia at makikita natin ang mga katotohanan sa kabutihan ng Lord. At magugulat po kayo at mamamangha po kayo on these wonderful truths. At yun po ang magpapatatag ng pananampalataya nyo sa Lord. Nasasabihin nyo sa sarili nyo, Lord, salamat, nandyan ka, napakabuti mo sa aking buhay. Amen. Amen. Lagi po natin yung hanapin sa Panginoon. Ephesians 5:18 to 19. Ito, minsan pinipiloso po ito ng mga tao eh. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Literal. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Ang pinag-uusapan po natin dito, kung paano ba tayo, dahil sa uhaw natin puso at isipan, paano ba tayo kakain, iinom sa presensya ng Panginoon. Ito mga kapatid, imbis na be drunk with wine, ang representation din nito mga kapatid is yung mga ginagawang mga kalokohan, mga kamunduhan. Instead na gumagawa tayo ng kalokohan sa mundo, which is yung makakasira ng ating mga buhay, anong dapat nating gawin? Let's be filled with the Spirit. Paano? Yung susunod na verse, singing psalms, hymns, and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Hindi lang limited dyan. Napakarami pa tayong makikita sa Bible kung paano tayo mapupuno ng banal na spirito. Isa sa mga example itong nasabi dito. Na, kaya alam nyo yun yung kahalagahan ng worship time natin sa service eh. Hindi lang sa service, even sa mga personal time yung worship sa bahay, mahalaga yun. Na dapat meron kayong time na kumakanta kayo sa Panginoon in your own personal time na walang ibang kasama. Bukod pa sa sama-sama tayo na nagdadala ng papuring pagsamba sa ating Panginoon. Kasi ito po, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts, it fills you up with the presence of God. Kaya kung ikaw, empty ka, ang ginagawa mo, pumupunta ka sa church at nakikisama ka sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At pagkatapos ng simba, punong-puno ang puso mo. Galak na galak ka. You are not empty anymore, but you are already filled with the presence of God. Amen? Na siyang nakakapagbigay sa iyo ng positive attitude, positive mindset and perspective, na hindi ka basta-basta negative na nagre-react sa mga nangyayari sa buhay mo, but you think of it in a positive perspective. Amen po ba? Amen. I hope mga kapatid na makuha po natin ng maigi ito kasi napaka-practical po nito sa buhay natin. Ang dami nating pagsubok na pinagdadaanan. Tama? At sa mga pagsubok na yon, mapagtatagumpayan mo lamang yon kapag ang banal na spirito ang namumuhay sa puso mo. Otherwise, ang gagawin mo lang, lalo ka lang malululong, lalo ka lang sasama, or hahanap ka lang ng solusyon sa mundo kapag hindi ang banal na spirito ang nasa puso mo. Amen po? Hebrews 10, verse 21 to 22. And since we have a great high priest who rules over God's house. Sino yun? Si Jesus Christ po yung tinutukoy na high priest dito. Who rules over God's house. Let us go right into the presence of God with sincere hearts,
fully trusting Him. Ito yung wholeheartedly na tinutukoy natin kanina. For our guilt conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Ano pong ibig sabihin nitong verse na ito sa buhay natin? Yung iba kasi, mga kapatid, iniisip, ay, sinful nature. Pinanganak ako sa lahi ni Adan at ni Eva. Wala namang hindi pinanganak doon. Ano? So, binana ko yung kasalanan na dala-dala nila. So, I have the sinful nature in my life. Hindi na ako makakawala doon. Habang buhay na akong makasalanan. Well, in some part, totoo po yun, na makasalanan tayo until natanggapin po natin ang Panginoon, at ang Panginoon na po ang tumanggal niyan sa ating buhay, binayaran niya na po yung mga kasalanan natin at yung mga gagawin pa nating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ at pagtulo ng banal na dugo niya, ang tingin na sa atin ng ating Diyos Ama, righteous. Kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan paminsan-minsan, minsan bumabalik naman talaga di ba? Or minsan nahuhulog ka pa rin sa tukso Pero humingi ka lang ng tawad sa Panginoon ng buong puso, justified ka na agad Tanggal na agad yun. Kapag nagpatawad ang Panginoon, hindi niya na yun minamarka sa inyo, oy, markado na to, ito yung lagi nagkakasala. Ito na naman, sabi na nga ba Hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, kapag humingi ka ng tawad sa Kanya, as if, sabi sa Bible, as if hindi nangyari. Ganun kabuti ang Panginoon. Tayo kasi kapag may gumawa sa atin ng masama, naalala ko last time. Pero ang Panginoon, pag nagpatawad, hindi. Kaya ito po yung tinutukoy dito, that makes us clean and our bodies have been washed with pure water. At yan po ay available para sa bawat isa. Ang kailangan mo lang requirement, wholeheartedly. You need to approach God wholeheartedly. You need to search for God wholeheartedly. At kapag ginawa po natin niyon, ito po yung napakagandang resulta sa ating mga buhay. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Great blessings. Sabihin nga po ng bawat isa, great blessings. Itong great blessings na tinutukoy dito, hindi lang ito yung mga pang-ibabaw lang or yung pang-mundo na blessings, material blessings, pera, promotion, magandang asawa, gwapong asawa, magagandang mga anak, maayos na pamilya. Hindi lang po yun. Kasama yun. Pero ang isa sa mga gusto ko pong i-highlight dito, these great blessings are those spiritual blessings na kung saan ay natatamasa natin within our hearts. Yung pagbabago sa ating mga puso. Yun po yung una. Para sa akin, ang pagbabago ng puso, yung kabutihan sa kalooban, is yung isang napakagandang pagpapala na maaari nating matanggap sa Panginoon. Pangalawa, pangatlo na lang yung ibang mga blessings na yan. At paano natin yan makakamtan? Sabi dito sa verse, great blessings belongs to those who don't listen to evil advice, yung hindi ka namumuhay at sumisip-sip sa mga evil advices, who don't live like sinners, na hindi ka namumuhay na parang isang outright na makasalanan. Magkaiba kasi yung sinner, which is tayo hanggang ngayon, tsaka yung living like a sinner. Ano yun? Kasi kapag tayo, makasalanan, hindi mo naman minsan minimin, di ba? Or ikaw mismo, nahuhulog ka sa tukso at nakakaramdam ka ng remorse. Ano ba tawag doon? Yung parang nagsisisi ka. Pero yung living like sinners, ito yung walang pakialam. Magkasala ko, bakit? Wala akong pakialam. Gagawin ko to, ito yung gusto ko Ito yung masarap gawin Ito yung nag-enjoy ako gawin. Yun yung living like sinners. At great blessings belong to those who don't live like sinners. Ano pa? Who don't join those who make fun of God. I hope wala po sa atin dito na nakikiisa doon sa mga, or natatawa doon sa mga napapanood natin na kapag niloloko si Jesus Christ. Alam naman natin na hindi yon talaga image ni Jesus Christ. Lalo na yung mga, sino ba yun? Yung, hindi ko maalala, yung may ini-imitate nila si Jesus tapos niloloko nila. Ginagawa nilang katatawanan si Jesus Christ. Although hindi naman talaga yun si Jesus Christ noong araw. Pero ganun pa rin yun panloloko pa rin. Pangmamak pa rin yun.
sa Panginoon. And ano pa yung mga ibang tinatawag sa ibang translation dito, sabi diyan, mockers of the word of God. Yung mga nang mamak ng salita ng Lord. Sinusubok mo, totoo ba to? Or pagka may nakausap ka, kino-question mo ang Panginoon doon sa sinasabi niya. Those are the one who are mocking the word of God. Ano yung dapat na expectation or ano yung dapat na lumalabas sa atin bilang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Ito po yun. Instead, they love the Lord's teachings and think about them day and night. Ano yung ibig sabihin pag iniisip mo ng araw at gabi? Araw, gabi. Ano yun, di ba? Mahal mo siya ng buong puso. O ito na naman yung usapan natin, usapang buong puso. Kaya yun po yung gusto kong maalala nyo ngayon eh. Buong puso. Lagi mong gagawin ang pagmamahal mo sa Panginoon ng buong puso. Just like loving the Lord's teachings, the Word of God, and think about them day and night. So ano yung resulta sa'yo? They grow strong like a tree planted by a stream. Ito yung second point natin. A tree that produces fruit when it should and has leaves that never fall. Everything they do is successful. Kapag ikaw ay isang puno na nakatanim sa malapit sa ilog, halimbawa, ay hindi ka nauubusan ng tubig, ng pagkain, di ba? At ano yung nangyayari sa'yo? Namumunga at namumunga ka bilang isang puno. At hindi, yung mga leaves mo ay hindi nauubos at lahat ng ginagawa mo ay successful. Ano ba ang ibig sabihin nito sa ating mga buhay? Yung stream na tinutukoy dito mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay ang ating banal na spirito, di ba? The living water, the Holy Spirit. Una, sabi ko kanina sa unang point natin, para tayo dapat na sponge na nag-absorb ng Panginoon. Pangalawa is dapat po tayong maging katulad ng isang puno. Wag po si Groot. Kilala niyo si Groot? sa Marvel. Di ba? Ano bang palabas yun sa Marvel? Wag po, hindi po yun. Peke po yun. Tree. Ano bang ibig sabihin ng tree? Ano bang meron sa isang puno? Bunga. Ano pa? Ugat. Ano pa? Branches. Yan. So marami akong mga naririnig. Hindi ko lang maisa-isa lahat. Ang dami, no? So, isa doon, nabanggit nyo na. Ang isang magandang puno, a good tree, a good tree has deep roots. So yun yung una. Dapat po, para tayong katulad ng isang magandang puno na malalim ang ugat. Kadalasan, kapag mababaw ang ugat ng isang puno, ayan po yung mga madaling mabuwal, di ba? Yan yung madaling ma-wash away ng bagyo, madaling masira, or bumahalang mamamatay na agad sila kasi mababaw po eh. May mga ganun na iba eh. At meron ding iba na mga puno talaga na sobrang sturdy nila, di ba? Sobrang tibay, sobrang tigas. Bakit? Kasi talagang yung ugat nila hindi lang basta siksik sa lupa, pero ang lalim pa nung ugat nila. Ano po ang pinoportray nito sa ating mga buhay? It portrays the capacity to withstand the storms of life. Yung kaya mong ma-overcome ang mga pagsubok sa iyong mga buhay. Kapag gano'n na na-overcome mo siya na hindi ka bumabagsak, ay, masasabi mo yung sarili mo, para akong isang punong malalim ang ugat kasi napagtatagumpayan mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po yan sa Bible Proverbs 12 verse 3, wickedness never brings stability in our life. Ang wickedness, ano ba sa Tagalog yun? Kasamaan no? Maraming mga words to kasamaan, gumagawa ng mga masasama, it never brings stability in our life. Bakit? Magiging shaky ang buhay natin at madali tayong ma-sway away or bumagsak. But the godly, ang mga makadiyos, ang mga nagmamahal sa Diyos ng buong puso, meron silang malalalim na ugat. Kaya para tayong mga puno talaga, dapat po para tayong mga katulad ng isang puno. Ano pa yung isang characteristics ng puno? Narinig ko rin kanina branches, fruits, di ba? So, ang gusto ko lang din po i-highlight dito, dependence on water.
ang puno ay dependent sa tubig. Kung walang tubig, mamamatay ang puno. May pilosopong nagsalita, cactus po ako. Ikaw na. Hindi. Di ba? Kung wala ang Diyos sa buhay natin, it represents our life eh. Kung wala ang Diyos, the living water in our life, mamamatay at mamamatay po tayo. Mapupunta at mapupunta po tayo sa impyerno. Masisira at masisira ang buhay natin kapag wala ang Diyos. Ayoko po maging judgmental kayo pero just compare yourself to someone na na wala sa Lord. 'Di ba? Parang makikita mo, ayoko po na wag na lang 'yon. Kumbaga, tingnan niyo na lang 'yung sarili niyo noon. Nung wala kayo sa Lord, 'di ba parang parang papangit ng papangit 'yung buhay, palala ng palala 'yung sitwasyon. Pero nung napunta ka sa Panginoon, kahit malala ang sitwasyon mo, kahit mahirap ang buhay, still masaya ka pa rin. May joy ka sa puso, nagtatagumpay ka at lumalakas ka sa Panginoon. Amen po ba? Kasi tayo po mga kapatid, without the Lord in us, hindi po tayo mabubuhay, mamamatay po tayo. Sabi ni Jesus Christ yan eh. Yung sabi nyo rin kanina, branches, di ba? Sabi ni Jesus Christ, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Submerged. If you are submerged in the living water, if you are apart from the Lord, you are nothing. Totoo yan. Hindi ko po kayo dinadaya o hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, walang silbi. Na nabubuhay ka pa, sad to say. Kasi ang buhay po natin para sa Lord, di ba? Sabi sa Bible, we are created through Jesus Christ and for Jesus Christ. Because apart from Jesus Christ, mamamatay at mamamatay lang tayo. Spiritually, physically, yung buhay natin ay lalala lang ng lalala. Jeremiah 17, verse 7 to 8. But, blessed are those, tingnan nyo po yung mga naka-highlight na blue. Blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Bakit? Yung tatlo na yon, kapag yun po ang ginawa natin, nagiging tayo? They are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Ano yung difference nito sa buhay na wala sa Panginoon? Kasi ang buhay na wala sa Panginoon, kapag dumaan sa pagsubok at nainitan, naarawan, kahit na literal, di ba? Ano ba naman to? Ang init-init naman na ito. Init-init naman ng Pilipinas. Pero kapag nasa Panginoon ka, kahit mainitan ka, di ba? Literal lang. Pero ibig ko sabihin dito, kapag tayo ay dumadaan sa mga matitinding hamon ng buhay na nasusubok tayo, hindi tayo pumipitik agad. We are not bothered by the heat and worries of life. At kahit matagal, yung pagsubok na pinagdadaanan natin, maybe meron kang pinagdadaanan na sakit ngayon na ang tagal-tagal na hindi pa rin gumagaling. Tapos ikaw ay nasa Lord, mag-antay ka kapatid. Ang pangako ng Panginoon ay kagalingan. Hindi ko alam kung kailan. Yun yung hindi natin alam eh. Pero alam ko po na merong tamang timing ang Panginoon na kapag pinagaling ka ng Panginoon, it is a purposeful healing in your life. You are not worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Yung hindi ka nagmumukhang, sorry sa word, lotion, di ba? Hindi ka nagmumukhang, ano ba yung ibang word? Parang stress na stress ka sa buhay. Hindi ka masaya, lagi ka nalang malungkot, lagi kang bugnutin. Hindi po ganon ang isang Kristiyano na nagtitiwala na may hope and confidence sa Panginoon. Pero their leaves stays green. Yung maganda pa rin yung mukha mo, or hindi physically, kumbaga maganda pa rin yung dating ng sarili mo, and they never stop producing fruits. Yung bawat kilos at galaw mo, may nabe-bless. Yung pagsasalita mo, may nabe-bless. Hindi curse ang dinadala mo, kundi blessing sa mga nakapaligid
sa'yo. Siguro, yung iba sa atin, nasa point na parang nakatanim tayo sa tigang na lupa. May ganun minsan parang naitanim natin yung sarili natin or yung pamilya natin sa malayo sa Lord. Maybe literally, malayo sa Lord, malayo sa simbahan. Literally, maybe hindi nakakapag-fellowship or nagpupunta sa simbahan, come and go lang, wala kang hinahangad, ganun lang. Maybe yung iba sa atin nasa tigang na lupa, pero right now, right at this moment, gusto mong lumapit sa Panginoon. Maybe ikaw ito na nararamdaman mo, gusto kong lumapit sa Panginoon kaya lang mahirap. Bakit? Kasi nakatanim ka doon sa tigang na lupa. Parang ang hirap i-let go. Parang ang hirap makawala sa sitwasyon ko ngayon. May tanong po ako sa inyo mga kapatid. May puno bang naglalakad? Bukod kay Groot May puno bang naglalakad? Wala. Walang puno naglalakad. May nakita na kayo, wala pa, di ba? May imposible ba sa Diyos? Wala din. So parehas sagot nyo, wala. Walang puno naglalakad, amen? And wala ring imposible sa Diyos, amen? Ang point ko doon, sa sarili mong kakayanan at sa pag-iisip, imposible. Na matanggal ka doon, na ma-uproot ka doon sa tigang na lupa na kinatataniman mo. Imposible sa sarili mo But with God, all things are possible. Through you, I can do anything. Philippians 4:13, di ba? I can do all things who gives me strength. Sino yon? Si Jesus Christ ang nakakapagbigay sa atin ng kalakasan. At dito na po ako magtatapos, mga kapatid. As I invite the worship team to join me here. Imposible po sa ating mga buhay na makaalis sa mga sitwasyon na mahihirap. Pero sabi ng Panginoon, kayang-kaya kanyang pagpalain. Kayang-kaya kanyang alisin sa mga mahihirap na problema. Another question, sino po sa atin dito ang hindi napapagod? Mahirap na tanong yan, no? Walang sumagot. Thank you, Lord. Kasi wala sa atin ang hindi napapagod. Lahat po tayo napapagod Di ba po? Lahat po tayo nakakaranas ng kapaguran sa ating mga buhay. Kapatid, ang challenge ko po sa bawat isa sa atin ngayon, huwag po tayong tumingin sa tao, sa bagay, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga sitwasyon ng buhay natin, huwag tayong tumingin doon. Kasi pag yun ang tiningnan natin, ay baka hindi ka pa nagsisimula, ano ba yan? Pagod na ako. Iniisip ko pa lang yung mga problema ko. Pagod na agad ako. Stress na agad ako. Kasi truly enough, nakaka-stress talaga ang pagtingin sa kapaligiran. Sabi nga nila, di ba? Don't look down, don't look beyond, but look up. Amen? Look at the Lord. Huwag po tayong humanap ng comfort and peace sa tao, sa pera. Kasi if-fail tayo niyan. Maya-maya, galit na sa'yo yan. Maya-maya, dinadaya ka na niyan. Maya-maya, inuutakan ka na. Kasi ganun po ang ang mundo Ang tanging makakapagbigay lamang po ng satisfaction sa uhaw na buhay natin ay ang ating Panginoon. John 4:14, but anyone who drinks the water I give, Jesus Christ po ito, will never be thirsty again. The water I give people will be like a spring flowing inside them. It will bring them eternal life. Napakasarap po ng pangako ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin is wholeheartedly, buong pusong paghanap at paglapit sa Panginoon at inumin itong living water na sinasabi ng ating Panginoon. Katulad po ng naranasan nung Samaritan woman, di ba? Alam na alam po natin yung kwento. Ito po yun Sa Samaritan woman,
na hinahanap yung satisfaction sa mga lalaki. Sabi doon sa Bible, ang dami niyang mga lalaki na hindi niya asawa eh. Bakit? Maybe kasi yung unang lalaki ay hindi ko mahanap eh. Hindi ito yung gusto ko. Ito na naman, another guy na naman. Imagine niyo kung hindi guy maybe position sa trabaho. Maybe mga pera, mga material things, mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pag hindi ka masatisfy dito sa una, hanap na naman. Hindi ka na naman nasatisfy, hanap na naman. Up to the point na parang nare-realize mo sa buhay mo na, hanap ako ng hanap, di ko matagpuan yung gusto ko. Kasi totoo po yun yung naranasan ng Samaritan woman. Nung time na nakausap niya si Jesus Christ doon sa well, nahanap niya yung satisfaction na hinahanap niya. At ito po yun, sinasabi ng Lord sa bawat isa sa atin ngayon. Drink from the river of the living water na ibibigay ng ating Panginoon at siguradong masasatisfy ang ating mga puso. Amen? Huwag tayong maghanap pa sa kung saan-saan. Nasa harap na natin eh. Kailangan lang natin tanggapin na, Lord, mahal mo ako. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata na andyan ang Panginoon para sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, maging katulad tayo ng sponge at maging katulad lang din tayo ng isang puno. And as I invite everyone to stand right now, gusto ko pong iwan sa inyo itong verse na ito as my personal blessing sa bawat isa. As Paul has blessed the Romans, nais ko rin po kayo na i-bless sa pamamagitan ng Word of God. Na ito po ang declaration ko po sa bawat isa. At nais ko po tanggapin niyo po ito ng buong puso, mga kapatid. It's not me that is blessing you, but it is the Lord. I'm just a channel. Apostle Paul is just a channel. Tanggapin niyo po ito ng buong puso na iniisip niyo po ang Panginoon na siyang nagpapala sa bawat isa. I pray that God, sige po, ipikit natin ang ating mga mata at pakinggan niyo po itong declaration of blessing sa inyong mga buhay ngayon. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then, you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Tanggapin niyo po yan ng buong puso, mga kapatid. Hallelujah. There is a longing only you can feel, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, yes, Lord, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to know you more and more. How I long to be deeper in love. Yes, there is a longing. There is a longing only you can feel. Only Jesus Christ. A raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know.
Everybody declare, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to know you more and more. I want to be deeper. Take me deeper, Lord. Take me deeper. Can you raise your hands right now? In love with you. Jesus, hold me close, your embrace. And receive Jesus. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to know you more and more. How I long to be deeper. How I long to be deeper. How I long to be deeper in love. Lord, we want to love you more and more, Panginoon. This is our desperate desire, Panginoon. This is us, Panginoon, na walang tinatago. Ito po ang aming buhay, Panginoon, na walang may tatago sa iyo. Ikaw po ang pangangailangan namin, Panginoon. Wala pong ibang makakapag-satisfy ng kaluluwa namin dito sa mundo. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Lord, sa oras na ito, itinataas po namin sa inyo si Tito Jeff Javier, kapatiran po namin sa Marikina Church, na dumadaan po ngayon, Panginoon, sa matinding pagsubok ng banig ng karamdaman, Lord. Lord, ngayon po si Tito Jeff, Lord, ay nasa hospital, Panginoon. Patuloy na sinasalinan ng dugo at lumalaban po sa kanyang buhay. Father, nagkakaisa po ang inyong mga anak ngayon na dumudulog sa iyo at humihiling ng katagumpayan, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. Kagalingan, spiritual, pisikal. Panginoon, naniniwala po kami na sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon na ito sa pamilya po ng Javier, Lord, ikaw po ang mangunguna sa kanila. Yakapin mo po sila ng inyong comforting and assuring love, Lord, na hawak mo po ang kanilang buhay. Hindi mo po sila pababayaan sa lahat ng aspeto, Panginoon. At ang bawat mga mangyayari po sa kanilang mga buhay ay may purpose, Panginoon. May magandang kalooban ka na nais mangyari, Lord. At kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Panghawakan mo po ang kanilang buhay, ang buhay ni Tito Jeff, Panginoon. At bigyan niyo po siya ng comfort, peace of heart, and peace of mind. Na ikaw, Panginoon, ang may hawak ng kanyang buhay. Panginoon, ang ganun din po ang bawat isa sa amin. Kung sino man sa aming mga kapatiran ngayon na nagdadanas ng matinding pagsubok sa buhay, sakit, kakulangan sa pera, nahihirapan maghanap ng trabaho, nahihirapan sa school, may pagsubok sa kanyang identity, may pagsubok sa kanyang pagsunod, sa magulang, sa asawa, nahihirapan sa kanyang pamilya, Panginoon. Father, sabi mo po sa iyong salita, in this world, we will experience this kind of trials and testings of life. But the good news is, you already overcame this world, Panginoon. At ito po ang panghahawakan namin, Lord. Lord, patuloy niyo pong ipaalala sa aking mga kapatiran na ito, na panghawakan po nila. Ikaw, Panginoong Hesus, na nagtagumpay na, Lord.
At ganun din, magtatagumpay din po sila. Lord, huwag niyo pong hayaan na panghinaan sila ng loob. Huwag niyo pong hayaan na mabaling po ang kanilang mga mata sa mundo at sa sinasabi ng kaaway. But let us fix our eyes to you, Jesus, the author and perfecter of our faith, Lord. Manguna po kayo sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. At kayo po ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw at great blessing in their lives, Lord. At nawa, Lord, ay lalabas po kami sa simbahan na ito, nagalak ang aming mga puso, Panginoon. At muli, Lord, ibalik mo po ang bawat isa sa bahay-sambahan, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Wala po kami ibang masabi kundi salamat. At minahal mo po kami, Panginoon. At mamahalin ka po namin, Lord. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Happy Sunday, mga kapatid.